Sa isang tahimik na baryong napapaligiran ng palayan at malawak na bukirin, may isang asnong kilala ng lahat. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa katamaran. Habang ang araw ay sumisikat at ang mga tao'y abala sa gawain, siya'y nakahiga sa ilalim ng puno, tila ba walang alalahanin sa mundo. Ngunit, darating ang panahon, ang katamaran ay susubukin ng realidad. Ang pangalan niya ay Bruno. Malakas ang kanyang katawan. Matitibay ang mga paa. Kayang-kaya niyang buhatin ng mabibigat na sako ng palay na halos kasing bigat ng kanyang sarili. Ngunit sa tuwing may inuutos, tila ba biglang bumibigat ang kanyang mamahakbang. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ginigising siya ni Mang Tino. Isang matandang magsasakang ang taning yaman ay ang maliit na bukirin at ang pag-asa sa bawat ani. Tahimik na ikinakabit ng matanda ang kariton sa likod ni Bruno. Walang sigaw, walang galit, taning tiwala. Ngunit tuwing tatahakin na nila ang daan patungong bukid, unti-unting bumabagal si Bruno. Minsan, hihinto siya sa gitna ng daan at magpapanggap na pilay. Ihihilan niya ang isang paa, parang may tinik na hindi maalis. Minsan na may bigla na lamang siyang uupo sa lilim ng puno, itinutukod ang kanyang bigat sa lupa, at hindi natatayo hanggat hindi napapabuntong hininga si Mang Tino. Hindi siya pinapalo ng matanda. Hindi siya sinisigawan. Pinapalo lamang ni Mang Tino ang lupa sa tabi niya, hindi para saktan, kundi para paalalahanan. Napapailing ang matanda. Pinapahid ang pawis sa noo. Kung sana'y alam mo lang ang halaga ng oras. Hindi alam ni Bruno kung bakit tila mas mabigat ang mga salitang iyon kaysa sa mga sako ng palay. Habang siya'y nagpapahinga sa lilim, nakikita niya ang matandang amo na mag-isang nagbubuhat ng ilang sako, pilit na hinahatak ang kariton kahit hirap na ang mga tuhod. Ngulit, pinipikit lamang ni Bruno ang kanyang mga mata. Pinipili ang pahinga kaysa tungkulin. Kontento siya sa malamig na lupa, sa lilim ng puno, sa sandaling walang gumugulo sa kanyang katamaran. Hindi pa niya alam na bawat sandaling iyon ay may kapalit na pagod sa balikat ng isang matandang umaasa sa kanya. At sa bukirin na iyon, sa ilalim ng mainit na araw, may pusong tahimik na napapagod. Nguit hindi sumusuko. Tag-ani noon. Kailangang madala agad ang palay bago umulan. Mabigat ang mga sako. Mabagal ang kilos ni Bruno. Habang ang ibang hayop ay tuloy-tuloy sa trabaho, siya'y huminto na naman. Sumulyap sa lilim, nagkunwaring pagod. Ngunit biglang dumilim ang langit, isang kulog, at bumuhos ang ulan. Hindi sila umabot sa kamalig. Nabasa ang ilang sako. May mga butil na nahulog sa putik at tuluyang nasayang. Tahimik si Mang Tino. Lumuhod siya sa lupa. Isa-isang pinulot ang mga basang palay. Walang galit sa kanyang mukha. Taning pagod. Nakatayo lamang si Bruno. Sa unang pagkakataon, may bigat siyang naramdaman. Hindi sa likod, kundi sa dibdib. At sa ilalim ng ulan, may munting hiya na nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Lumipas ang mga linggo.
Dahil sa nasayang na ani, kinukulang ang kanilang kita. Mas kaunti ang pagkain sa hapag. Mas kaunti ang naitatabi para sa darating na tagtuyot. Isang gabi, habang tahimik ang buong bukirin, narinig ni Bruno ang pag-uusap ni Mang Tino at ng kanyang asawa sa loob ng kubo. Mahina ang ilaw ng lampara. Mas mahina ang kanilang tinig. Kailangan nating magsikap pa para may maipon tayo. Hindi na tayo pabata. Walang reklamo, walang sisihan, taning pag-aalala. Sa loob ng kamalig, napayuko si Bruno. Naririnig niya ang mahinang pag-ubo ng matanda. Ang pagod sa bawat buntong hininga. Hindi siya marunong magsalita tulad ng tao, ngunit naiintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. At doon niya napagtanto, ang bawat paghinto niya sa lilim ay may kapalit na pagod ng matandang umaasa sa kanya. Ang bawat sandaling tinamad siya ay may kapalit na kakulangan sa hapag. Sa unang pagkakataon, hindi niya hinanap ang lilim. Hinahanap niya ang lakas ng loob na magbago. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nakahanda na si Bruno sa tabi ng kariton. Tahimik ang umaga. May hamog pa ang damo. Walang utos, walang palo, walang reklamo. Nang ikabit ni Mang Tino ang lubid, napatingin siya. Tila nagtataka sa katahimikan ng kanyang alaga. Unti-unting umusad si Bruno. Matatag. Diretso ang tingin. Tinahak niya ang bukid ng buong lakas. Hindi siya huminto. Hindi siya sumulyap sa lilim. Hindi siya nagkunwaring pagod. Sa bawat hakbang, tila may iniiwan siyang dating sarili sa likod. Ang asnong laging naghahanap ng pahinga. Ang asnong takot sa bigat. Ngayon, ang bigat ay hindi nakalaban. Ito ay bahagi ng kanyang tungkulin. Napansin ito ni Mang Tino. Hindi siya nagsalita. Walang mahabang sermon. Walang papuri. Ngunit ang munting ngiti sa kanyang muka, ang paggaan ng kanyang paghinga ay sapat na. At sa simpleng umagang iyon, nagsimula ang bagong Bruno. Muling sumigla ang ani. Sa bawat paghatak ni Bruno ng kariton, unti-unting napuno ang kamalig. Hindi na sila nahuhuli sa ulan. Hindi na nasasayang ang bunga ng buwan na paghihirap. Nakapag-ipon ng pamilya. Mas may laman ang hapag tuwing gabi. Mas magaan ang paghinga ni Mang Tino. At si Bruno, nakilala bilang tamad na asno. Hindi na siya ang hayop na laging naghahanap ng lilim. Hindi na siya ang nagpapanggap na pagod. Kilala na siya ngayon bilang masipag at maaasahan. Tahimik, matatag, mapagkakatiwalaan. Hindi dahil pinilit siya, hindi dahil natakot siya, kundi dahil pinili niyang magbago. At sa bawat pagsikat ng araw sa bukirin, may bagong paalala ang hangin, na ang tunay na lakas ay hindi sa katawan lamang, kundi sa pusong marunong umamin, matuto, at magsimulang muli. Natutunan ni Bruno na ang lakas ay hindi lamang nasusukat sa katawan, kundi sa pananagutan. Na ang oras na sinasayang ngayon ay maaaring maging luha bukas. At ang pagbabago, kahit huli, ay laging may pag-asa. Aral ng kwento. Ang katamaran ay may kapalit. Ngunit ang pagsisikap at pagbabago ay may gantimpala.
Kung may natutunan ka sa kwento ni Bruno, kung may bahagi doon na nagpapaalala sa iyo na minsan tayo rin ay napapahinto sa lilim ng katamaran, pwede mo ba itong i-like bilang suporta? At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Margin TV para sa mas marami pang kwentong may aral, inspirasyon at pusong handang magbago. I-share mo rin ito sa taong kailangan ng paalala na hindi pa huli ang lahat, na ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. Dito sa Margin TV, bawat kwento ay may aral at bawat aral ay may pag-asa. Hanggang sa susunod nating kwento,